Alam mo yung napakaayos at napakaganda naman ng buhay mo? May parte pa rin sa sarili mo na parang mapapatanong ka sa sarili mo kung, okay, pero ano pa? Ganun ako eh. Every day, every minute, every magical, glowy, glimmering moment ng buhay ko bilang prinsesa. Hi, ako nga pala si Eliara, anak ng Reyna Luna at Haring Kael. Yup, the Luna, the last girl on earth. At si Kael, edi siya yung inkantong in love sa nanay ko, hanggang sa ginawa silang hari at reyna ng panibagong mundo. Oo, wala na kami sa mundo ng mga engkanto. Pero maganda sa amin, I swear. Sobrang ganda. Para kang nasa fantasy book na may live background music ng mga alon, mga ilaw sa paligid kahit walang switch, at mga halaman na sumasayaw. Lahat ng tao sa kaharian, may halong dugo ng tao at engkanto. Magical, pero may emosyon. May pakpak yung iba marunong magpahinto ng ulan. At ako naman, may kontrol ako sa liwanag at hangin. Ang tanong, masaya ba ako? Oo. Contented? That's where it gets tricky. Kasi lahat kami dito ay anak ng bagong panahon. Iba pa rin ako. Iba ang tingin ng lahat sa akin. Ako lang kasi ang anak ng hari at reyna. Ako, ang unang pinaghalong dugo ng tao at ng engkanto. Kaya naman kahit gusto kong mag-zoom sa ilog, kailangan ko munang magpaalam kay Tatay Kael. Anak, wag kang lalayo. Yan ang lagi niyang linya. Anak, wag kang bababa sa mga kuweba. Dagdag pa ni Nanay Luna. Nak, wag mong ililipad ang mga kambing nang walang paalam. Hay, pero pasensya na po. Mahal kong mga magulang. Curious talaga kasi ako. Curious ako sa mga bagay na hindi ko pa nakikita. Sa mga kwentong hindi ko pa nababasa. Lalo na sa mundo ni Mama dati. Yung mundo ng mga tao. One time, habang naglilinis ako ng lumang silid ni Mama, oo, naglilinis ako kapag wala akong choice. May nakita akong journal na balot ng makapal na tela. Binuksan ko ba? Siyempre, prinsesa ako at hindi santo. At ang laman, mga sulat ni Mama noong nag-iisa pa siya sa mundo. Doon ko unang nabasa ang salitang mall, tapos elevator, Starbucks, kape na may yelo, at kwarto na may aircon pero walang bintana. Like what? Anong klaseng kapangyarihan ang meron dito? Lalo akong na-curious. Kaya noong gabing yon, tinanong ko si Mama habang kumakain kami ng glowing mushroom pasta. Nay, sabi ko, anong lasa ng french fries? Biglang natawa si Papa. Si Mama naman, parang natigilan. Masarap, maalat, malutong. Yung cellphone, totoo bang may Google? Ngumiti si Mama pero parang may lungkot. Oo anak, pero wala nang ganun ngayon. Sayang naman. Gusto ko lang sanang makita kahit picture lang. Tahimik silang dalawa. Tapos napatingin sila sa isa't isa. Yung tipong parang sinasabing, hala, ayan na ang tanong ng anak natin na pinakaiiwasan natin sa loob ng 2 dekada. Simula noon, mas naging obsessed ako sa Earth. May mga lumang bahagi ng kaharian namin na hindi pinupuntahan ng kahit sino. Mga lugar na sinasabing bawal kasi sensitive ang energies. At syempre, mas lalo akong na-curious. Araw-araw, may lakwatsa akong sekreto. May sarili akong mapa. Ako rin ang gumuhit kahit drawing lang ng puno at bato. At meron akong Operation Earth Hunt sa notebook ko na gawa sa halaman ng papel. Habang yung iba sa mga tulad kong anak ng mga taong engkanto ay masayang nagpa-practice ng elemental dancing o vine sculpting. Ako, nakalubog sa mga libro ni Mama
at mga engkantong old scrolls na may sulat tungkol sa lipas na mundo. Hanggang isang araw, habang nasa hangganan ako ng lumang gubat, may naramdaman akong ibang energy. Hindi yung normal na engkantong vibes. Hindi rin aura ng hayop. Parang walang kapangyarihan, pero buhay. Parang katulad ng enerhiya ni Mama. Tao. Napaatras ako. Kinalabutan. Hindi ko agad yun pinansin. Pero kinagabihan, hindi ako nakatulog. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, parang may tinatawag sa akin na hindi ko alam kung dapat ko bang lapitan o takbuhan. At bilang ako si Eliara, ang prinsesang pasaway, halata naman kung anong pipiliin ko, hindi ba? Siyempre, lalapit ako. Kinabukasan nga, habang abala ang mga tao sa kaharian sa pag-aayos ng taunang pista ng luntiang liwanag, ay oo nga pala, yung parang fiesta pero may kasamang lumilipat na bulaklak at musical vines. Sumimple ako palabas. May sariling daanan ako. Literal. Isang sikretong daan na ako lang ang gumawa gamit ang kapangyarihan kong makagalaw ng hangin at maglinaw ng ilaw para hindi ako makita. Yes, sassy and resourceful. Pinuntahan ko ulit ang lugar na tinatawag nilang Buntong Gubat. Hindi siya mukhang mapanganib. Actually, sobrang tahimik. Parang laging bagong ligo ang mga puno. Pero ayon sa mga matatanda, dito raw sumasama ang mga nawawalang engkanto. At dito rin daw, napapanaginipan ang mga alaala ng nakaraan. Well, perfect. Kasi gusto ko ngang alamin ang nakaraan. At alam mo kung anong nakakatawa? Habang nilalakad ko yung gitna ng kagubatan, may lumilipad na mga bulaklak. Literal, mga bulaklak na lumilipad. Gusto ko sana silang tanungin kung may alam silang daan papuntang mundo, doon sa Earth. Pero, medyo busy silang sumayaw. Nakarating ako sa gitna ng gubat. Sa tapat ng isang malaking punong may hugis parang bukas na mata. Walang duda. Dito galing yung kakaibang enerhiya na nararamdaman ko kahapon. At habang lumalapit ako, boom! May kumislap. Isang parang ilaw na hugis pinto. Nandyan lang siya, sa gitna ng mga ugat ng punong yon. At sa ibabaw ng pintuan, may nakasulat na alon ng guni-guni. Daan ng lumipas. Hinawakan ko ang gilid ng pinto. At sa isang iglap, hindi ako napunta sa ibang mundo. Hindi pa. Pero, may pumasok sa isipan ko. Isang alaala. Hindi akin yon. At sa tingin ko, kay Mama. Biglang kumislap sa isip ko ang isang eksena. Si Mama yon. Mag-isang umiiyak sa loob ng isang abandonadong mall. Gabi. Walang tao. Ang mga mata niya, yung mata na nakikita ko araw-araw. Puno ng takot, sakit, at pagod. Tapos, narinig ko ang boses niya. Sana may kasama na ako. Kahit isa lang. Naluha ako. Kasi noon ko lang naramdaman talaga kung gaano siya nalungkot at kung gaano kasakit ang maging huling tao sa Earth. Pagkagaling ko roon, dumiretso ako sa library ng palasyo. May lihim na section doon. Yung hindi para sa kabataan section. Tingin nila, hindi ako marunong magbasa ng ancient glyphs. Well, newsflash, marunong po ako. Salamat sa pakikipagkaibigan ko sa matandang tagabantay na si Lolo Grim, na kinukulit ko araw-araw simula 7 taon pa lang ako. At doon, nahanap ko ang totoong kwento. Na noong panahon ng pagkalipol ng mga tao, iisa lang ang natirang bukas na daan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga engkanto. At yun ang ginamit ng papa kong si Kael para sunduin si Mama. Ngunit pagkatapos nilang magsama, isinara ito. Tinatakan.
Hindi lang dahil sa mapanganib kundi dahil ayaw nilang may ibang engkanto pa na matuksong pasukin ng mundo ng tao. Luma na ang mundo ng tao. Ayon sa tala, mabigat, masakit, at punong-puno ng alaala. Pero ang tanong ko, bakit may kakaibang pinto pa rin sa gubat? At higit sa lahat, bakit may nararamdaman akong presensya ng parang hindi engkanto? Pag uwi ko, inabutan ko si Mama sa hardin. Tahimik siyang nagugupit ng mga bulaklak na nag-iilaw. Napaupo ako sa tabi niya. Iniabot ang isang glowing petal. Ma, sabi ko, dahan-dahan. Bakit hindi mo kami madalas kinukwentuhan tungkol sa mundo mo dati? Napatingin siya sa akin. Parang alam na niya ang dahilan ng tanong ko. Dahil ayokong mamiss mo ang mundong hindi mo naman kailanman naranasan. Sagot niya. Pero hindi ko rin maiwasang hanapin siya, Ma. Kasi, parte siya ng akin, hindi ba? May lahi rin ako ng tao. Tahimik lang si Mama. Tapos, ngumiti siya. Yung malungkot pero tanggap na ng puso. Baka oras na rin siguro para malaman mo ang lahat. At nung gabing yun, sa silid niya, inilabas ni Mama ang isang lumang bagay. Isang bagay na galing pa sa earth. Isang maliit na salamin. Malabo na, may lamat, pero may ukit sa gilid. Sa sarili mong mata, makikita mo kung sino ka. Napatingin ako sa sarili ko. Hindi lang ako prinsesa, hindi lang ako anak ng engkanto, hindi lang ako bahagi ng bagong kaharian. Isa rin akong alon ng lumipas. At may karapatang tumawid sa kung saan ito nanggaling. Siyempre, hindi ako nakatulog ng gabing yon. Ilang beses akong nagpapalit-palit ng posisyon sa kama ko. Mga 37 times siguro. Umikot ako, tumingala sa kisame, nagsulat sa journal ko ng Dear Future Self, if ever na may mangyari sa akin at matrap ako sa unknown portal, please, wag mo akong sabihang I told you so. Love, Eliara. Basta, may pakiramdam ako na may susunod. May susunod na mangyayari. At hindi nga ako nagkamali. Kinabukasan, pagbalik ko sa buntong gubat, nag-iba na ang enerhiya. Parang hindi na siya basta mahiwaga lang. May halo ng tensyon. Yung tipong parang may lihim na gustong sumigaw pero pinipigilan. Nilakasan ko ang loob ko at nilapitan ulit yung punong may hugis mata. Pero ngayon, hindi lang pinto ang nakita ko. May tao. Oo, tao. Hindi engkanto, hindi nilalang, hindi glowing, hindi naglalakad sa hangin. Tao. As in, human. Like me, before I found out I was only half. Nagulat ako syempre. Tila nawawala siya. Gusgusin, balbasin at halatang gutom. Pero hindi siya mukhang hayop. Actually, may itsura siya. Kung tutuusin, cute. Relax, obserbasyon lang yan. Napaatras ako. Nilabas ko agad ang liwanag ko sa palad. Just in case. Defensive mode on. Pero nang tumingin siya sa akin, hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Parang inaasahan niya na ako. Ikaw ba si Eliara? Boom. Napahinto ako. Ha? Paano mo? Sino ka? Hindi ko din alam. Pero alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. O diba? Very mysterious boy energy. Napahawak ako sa dibdib ko kasi medyo nagka-fast forward yung heartbeat ko. Pero hindi ako nagpahalata. Hindi pwedeng obvious. Royal blood to. Pinagmasdan ko siya. Walang kahit anong aura ng kapangyarihan sa paligid niya. Hindi siya gaya ng kahit sino sa kaharian namin. Pero buhay siya at malinaw ang paningin niya sa akin.
Anong pangalan mo? Tanong ko. Hindi ko alam. Pero, ang alam ko, may pinto akong nadaanan. Tapos bigla akong napunta rito. Simula noon, para akong nawala. Pero ngayon lang ulit ako nakaramdam ng katotohanan. Okay, what the heck is happening? Dinala ko siya sa isang lihim kong taguan. Isang kuweba na tinakpan ko ng mga ugat ng punong may liwanag. Pinakain ko siya ng halaya ng luminescent moss. Sabi niya masarap. Points for honesty, kasi lasang toothpaste yon. Anong huling naalala mo bago ka makarating dito? Napaisip siya. Tumingin sa malayo. Isang kwento. Tungkol sa huling tao. Babaeng nakaligtas. Tapos, isang pintuan. Naramdaman ko yung tawag. Sinundan ko. At ito na ako. Ikaw yung nakita ko. Kwento ng huling tao? Pusa. Si Mama. May nakakaalala pa sa kanya? Pero paano? Ayon sa lahat ng alam namin, si Mama ang huling tao sa Earth. At lahat ng pintuan papunta roon ay isinara na. So paano may isang lalaking gaya niya? Hindi ko alam kung excited ako o kinakabahan. Pero sa totoo lang, may kakaibang kuryente tuwing nagkakatinginan kami. Parang may sinulid na nagdudugtong sa amin na hindi ko maintindihan. Kung hindi mo pa alam ang pangalan mo, pwede kitang tawaging Seth. Napangiti siya. Gusto ko yan, Seth. At sa sandaling yon, para bang may nabuo. Hindi ko alam kung anong eksaktong papel niya sa buhay ko. Hindi ko pa alam kung sino siya o ano talaga siya. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi siya dapat nandito. At ang tanong na hindi ko mapakawalan, kung siya ay isang tao, baka hindi lang pala ako ang alon na lumipas. Kinaumagahan, hindi agad umalis si Seth. Pinatulog ko siya sa taguan kong kuweba. Binigyan ng bulaklak na unan. Wag na lang kayong magtanong kung paano naging komportable yon. At sinabihan kong wag lalabas kahit anong mangyari. Pag may nakita kang lumilipad na kambing, wag mong pansinin. Normal lang yun dito. Bilin ko pa, bago umalis. Umuwi ako sa palasyo gaya ng walang nangyari. Pero yung utak ko, puno ng lalaking yon. Sino siya? Paano siya nakarating dito? At ang pinaka-importante, bakit ako? Naisip ko kung may sasagot sa tanong kong yon. Walang iba, kundi ang pinagmula ng lahat. Ang mga pintuang sinaunang sinelyuhan. Gabi na nang bumalik ako sa bundong gubat. Si Seth, gaya ng sinabi ko, tahimik lang. Pero pagbalik ko, nakita ko siyang nakatitig sa isang bahagi ng pader ng kuweba. May mga ukit. Hindi niya naiintindihan pero ako, nababasa ko yun. Walang bumabalik na pareho. Tumayo ako sa tabi niya. Yan yung sinasabi nilang pinto na dapat hindi binubuksan. Yung sinelyuhan, matapos isara ang daan sa mundo ng tao. Paliwanag ko. Pero nandito ako. At hindi ako dumaan sa kahit anong pinto. Parang ako ang dinala. Napakagat ako sa labi. Kasi yun din ang iniisip ko. May isa pa tayong pwedeng puntahan. Sabi ko. Kinuha ko ang brilyanteng iniwan sa akin ni Mama noon. Ang salamin ng guni-guni. Isang bagay na ginagamit lamang sa mga sitwasyong kailangang silipin ang pagitan ng mga mundo. Delikado siya gamitin. Kasi pwedeng hilahin ng salamin ang kaluluwa mo. Pero anong magagawa ko? Ganito talaga ako. Laging pasok sa bawal. Nang buksan ko ang salamin, tumitig ako. Una, sarili ko lang ang nakita ko. Pero unti-unting nagbago yon. Lumabas ang imahe ng isang lumang gusali. Sira, maalikabok, pero may ilaw sa loob. At isang anino ng batang lalaki.
na hawak ang parehong kwaderno ni Mama. Yan ang huling bakas ng mundo ng tao. At tingin ko, doon ka nang galing. Tumingin si Seth sa akin. Buksan natin ang pinto. Hindi mo ba nabasa? Turo ko sa bader. Walang bumabalik na pareho. Ngumiti siya. Yung tipong matatag pero may halong takot. Baka hindi naman kailangang bumalik. Baka kailangan lang namin tumuloy. Ewan ko ba kung anong meron sa mga sugot niya pero laging may tama sa puso ko. Ang lakas maka-movie script. Nakarating kami sa mismong lugar ng salamin. Nandoon pa rin ang punong may ukit. Pero ngayon, may bahagi na ng paderang bumuka. Isang pinto. Lumang kahoy. May ukit ng sinaunang wika. May liwanag sa gilid. Humihinga ang paligid. Hinawakan ko ang palad ni Seth. Once we go through this, hindi na ako basta prinsesa. At hindi ka na rin basta kung ano ka man. Bakit? Ano na tayo? Napaisip ako. Ngumiti. Siguro, rebelde. Sabay kaming humakbang. Sa loob ng pintuan, parang lahat ng tunog na kilala ko ay biglang nawala. Tahimik. Pero hindi nakakatakot, kundi solemne. Lumilipad kami. Hindi dahil sa kapangyarihan ko, kundi dahil sa lakas ng pagitan. Pagdilat ko ng mata, hindi na ako nasa kaharian. Tila abandonado ang paligid. Ang mga gusali ay sira. Ang mga kalye, bitak-bitak. Walang tao, walang tunog. Pero may isang bagay akong napansin na napasigaw ng puso ko. May mga bakas ng paa. Fresh pa yun. At hindi lang sa isa. May tao. At hindi lang si Seth. Napatingin ako kay Seth. Pareho kaming napalunok. Para kaming mga batang sumilip sa silid na bawal pasukin tapos nakita agad ang multo. Hindi ko akalaing may iba pa. Bulong ko. Ako rin. Sagot niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi na kami naghintay. Sinundan namin ng mga bakas. Lumabas kami mula sa lumang gusali patungo sa kasadang nababalot ng damo. Pero may mga kableng bakal pa rin sa gilid. Palatandaan na dati itong matao. Isang signage ang nandoon. Barangay Maligaya. Napakunot ang noo ko. Maligaya? Wala na nga ang tao. Ba't may ganitong pangalan pa? Tapos bigla, may narinig kaming tawa. Boses ng bata. Tumawa siya gaya ng wala lang. Nagmadali kaming lumakad. Hanggang sa makarating kami sa isang maliit na eskinita na may gate. Sa likod nito, may bakuran. At sa loob ng bakuran, may mga tao. 3. Isang matandang babae, isang batang lalaki, at isang dalagitang may hawak na tinapay. Parang gusto kong lumuhod sa dami ng tanong na biglang pumasok sa utak ko. Akala ko kami lang. Akala ko, ang mundo ng tao ay tuluyan ng nalimot. Pero hindi. May naiwang ilan. Tahimik lang silang nabuhay. Nagtago, naghintay, nag-survive. Hindi sila nakasama sa extinction. Sabi ni Seth sa tabi ko. Siguro, dahil sa lugar na to, baka protektado. Protektado? Ng kanino? Hindi pa siya nakakasagot nang biglang sumigaw ang bata. May tao po! Okay, well, hindi nga sila multo. Napangiti ako. Lumabas mula sa bahay ang isang lalaki. Matipuno. May hawak na lumang baril. Napaatras ako. Pero si Seth, tumayo lang sa harapan ko. Sandali lang po. Hindi kami kalaban. Sigaw ni Seth. Hindi kayo taga rito. Saan kayo galing? Hindi nyo paniniwalaan kahit sabihin namin. Pero please, makinig kayo. Ako po si Eliara.
anak ng huling taong si Luna. Nagpalitan ng tingin ng mga tao. Doon ko lang napansin, may lumang kwaderno sa kamay ng matandang babae. At sa cover nito, ang pangalan ni Mama, Luna. At ang sulat kamay niya, "Matagal ka na naming hinihintay." Bulong ng matanda. "Akala namin, hindi na kayo babalik." Sa loob ng bahay, napuno ng kwento ang hangin. Sabi nila, noong panahon ng pagkalipol, may ilang lugar sa mundo na hindi naapektuhan. Mga lugar na nahaluan ng mahika. Mga lugar na hindi maabot ng kung anong salot ang dumapo noon sa sangkatauhan. Ilang pamilya ang nakaligtas. At sila ang mga naiwan. "Bakit po hindi kayo lumabas?" tanong ko. Sapagkat sinabi ng mga engkanto na wag. Nagpadala sila ng mensahe noon na ang mundo ng tao ay dapat munang maghilom. Kaya nanatili kami sa loob, sa katahimikan. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa. Kasi habang ako ay lumaki sa isang kahariang puno ng liwanag at mahika, may mga tao palang naghihintay, tahimik na umaasa. At ang mas nakakagulat, "Nakita ka na namin noon," sabi ng matanda kay Seth. "Ikaw ang bata sa pangitain, ang tagapagsundo, pero hindi namin alam kung totoo ka." Si Seth napatingin sa akin. Siguro kaya ako nabuhay ay para balikan sila. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko sa sinabi niya. Sobrang gaan, sobrang bigat, sobrang totoo. Kinagabihan, habang nasa bubong kami ng bahay, tinanong ko si Seth, "Anong balak mo ngayon?" "Hindi ko alam. Pero ngayon, parang may dahilan na kung bakit ako nandito. At alam ko ring may dahilan kung bakit ikaw ang nakita ko unang-una." Tumingin siya sa akin. Seryoso. "Baka tayo ang tulay." Ngumiti ako pero yung puso ko parang hindi alam kung kakabog ba o titigil na. "Kaya lang, Seth, ang pinto na dinaanan natin, nagsasara na." Natahimik siya. "Pwede nating balikan ang mundo ko. Pero baka pag hindi tayo bumalik agad, hindi na tayo makabalik." "Anong gusto mong gawin?" tanong niya. Tumingin ako sa mga tao sa loob ng bahay, sa liwanag na hawak nila, sa kwento nila, sa pag-asang buhay pa pala ang mundo ni Mama. At doon ko naisip ang sagot. Babalik tayo, pero hindi para magsara ng pinto. Babalik tayo para buksan ito para sa kanila. Hindi naging madali ang pagbabalik. Una, kasi yung pinto ang dinaanan namin ay nagsisimula na talagang magsara. Yung mga ukit sa gilid, kumikislap na parang hinihigop ng dilim ang mismong kahoy. Pero sabi nga nila, kung gusto mo talagang lumaban, you make the magic work for you. Kaya gamit ang kapangyarihan ko sa liwanag at tulong ni Seth, na ngayon ay parang unti-unti nang nagigising ang koneksyon sa parehong mundo, nabuksan naming muli ang pintuan. Sapat para makabalik kami sa kaharian. Pagbalik namin, hindi yun ang eksenang inaasahan ko. Una, sinalubong kami ng Royal Guards. Pangalawa, ang mama kong si Luna at ang papa kong si Kael ay nakaabang. Pangatlo, galit si Mama. Galit talaga. "Eliara Celeste kay Luna." Uy, grabe, buong pangalan. "Anong ginawa mo?" Napakagat ako sa labi. Tiningnan ko si Seth na parang gusto nang maglaho. Ngumiti ako. Awkward. "Hi, Ma. May kwento po ako." Sa grand hall ng palasyo, ipinaliwanag ko ang lahat. Mula sa kwaderno ni Mama, sa buntong gubat, sa misteryosong pinto, kay Seth,
hanggang sa mga tao sa lumang barangay na buhay at naghihintay. Tahimik si Mama. Si Papa, nakapikit lang habang nakikinig. Pagkatapos kong magsalita, parang ilang minuto kaming lahat ay natahimik. Tapos, si Papa ang unang nagsalita. Seth. Napatingin si Seth. Medyo nanginginig. Ako po? Alam mo bang may dugo kang engkanto? Lahat kami napatigil. Ha? Sabay naming tanong ni Seth. Hindi mo pa alam. Paliwanag ni Papa. Pero noon, may ilang nila lang kaming iniwan sa mundo ng tao. Mga kalahating engkanto, mga tagabantay, para kung sakaling may muling buksan ng daan, may sasalubong. Ikaw ang isa sa kanila. Bigla akong napatingin kay Seth. Taga rito ka pala? Ngumiti siya. Katamtaman. Siguro, parehong mundo. At doon ko lang tunay na naintindihan. Hindi kami nagkakilala sa aksidente. Si Seth, ang lalaking inakala kong tao, ay tulay rin ng dalawang mundo. Katulad ko. Ilang araw ang lumipas, tinipon ni Mama at Papa ang konseho. Marami ang tumutol. Delikado. Baka maulit ang pagkawasak. Baka sirain nila ang balanse ng kaharian. Pero tumayo si Mama. Tahimik. Hawak ang kwaderno niya mula sa earth. At kung tayo ang susi para magsimula ulit? Kung ang kabutihan ng mga tao ay may karapatang makabalik, hindi ba tungkulin nating ibalik ang koneksyon? Tanong niya. Tumayo rin si Papa. Ang dugo ni Eliara, ang pagkatao ni Seth, sila ang sagot. Hindi para burahin ang lumipas, kundi upang itaguyod ang bago. At dumating ang araw ng pagbubukas. Sa gitna ng hangganan ng kaharian, itinayo ang bagong pinto ng dalawang mundo. Hindi ito gawa sa kahoy, kundi sa pinaghalong mahika, memorya, at pananampalataya. At sa harap nito, ako, si Seth, si Mama, si Papa, at ang mga taong buhay na akala namin ay mga anino na lang ng kasaysayan. Nang bumukas ang pinto, dumaloy ang liwanag. Hindi masakit sa mata, hindi mainit. Taimtim, parang yakap ng panibagong simula. Ngayon, ang kaharian ay hindi na lang tahanan ng mga engkantong tao. Ang dating mundo ng tao ay muling huminga. Dahan-dahan, tinutulungan naming bumangon. Hindi para ibalik kung ano ang nawala, kundi para lumikha ng panibago. Ako si Eliara, anak ni Luna at Kael, prinsesa ng kahariang isinilang sa gitna ng katahimikan. Ako ang tulay. Ako ang alon ng lumipas. Ako ang sigaw ng bagong panahon. At kung tatanungin mo kung sino si Seth, sabihin na lang natin na hindi na lang siya isang misteryo sa gubat. Siya na rin ang nagsusulat ngayon ng bagong pahina. Kasama ko. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!